May pag-uusapan tayo na most of the Christians madalas ay hindi na gagawa itong bagay na ito. This is very basic, but alam mo, yung basic, madalas hindi nagagawa. Sabi, sa una lang yan mahirap, iwasan mo yung una. So, hindi pwede yun, no? That is prerequisite. So, before mo magawa yung pangalawa, kailangan mong gawin yung una. So, for us to be a successful Christian, or for us to be, malago na Kristiyano, we need to do the first prerequisite. So, let us read this verse, mga kapatid. This is the summary of our topic for tonight. Matthew chapter 25, verse 23. Sabi, pwede ba sabay-sabay natin basahin? His master said to him, "You have been faithful, set you over much." Whew! Grabe. Hindi ba kayo kinikilig doon sa last phrase o last words sa verse na to? Enter into the joy of your master. Let's all pray. Father God in heaven, we glorify your name. We thank you. We give you thanks for tonight. Maraming salamat, O Diyos, sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa, letting us feel your holy presence sa pamamagitan ng aming pagpupuri at pagsamba sa inyo sa aming testimony, O Diyos. Maraming salamat sa provision, sa blessing na pinagkakaloob niyo sa bawat isa. Gamitin mo po ako upang hiyayag ang iyong salita ngayong gabi. Nawa, hipuin mo po ang mga puso ng mga anak mo na nandito ngayon upang makarinig at matuto sa iyong salita ngayong gabi. Lord, we continue to deny ourselves. We want to glorify your name by doing your will. And we lift up your name. Binabalik po namin ang pinakamataas na papuri sa inyo lamang, minsan pa sa matamis sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi na, Amen. Hallelujah. So, dun sa nabasa natin kanina, meron ba dito, kahit isa lang, yung kinilig talaga ng gusto nung nabasa niya yung last na words, enter into the joy of your master. Sa lahat ng mga nakikita natin, movie, or sa kahit sa totoong buhay, mga kapatid, pagka-servant ka, or pagka-empleyado ka, bibihira, mga kapatid, or minsan hindi pa nga yung genuine na pagtanggap ng isang boss doon sa kanya empleyado. At i-share yung kanyang joy, at i-share yung kanyang, yung ano meron siyang kasiyahan o kaligayahan. Bihira yun no? Kasi ang boss, pagka ito yung source ng joy niya or ng happiness niya, kanya lang yun. Tama? And tayo bilang empleyado, will receive our portion as an employee. Tama, mali? Binabayaran tayo, mga empleyado, base sa ating trabaho, di ba? Sa ating job description. So, no more, no less. So, kung ano yung nakalaan para sa'yo na sweldo or bonus, yun lang yun. But to the point that you will enter into the joy of your boss or your master, never. Di ba? Kahit sobrang tuwang-tuwa na sa'yo yung boss mo dahil ikaw ang pinakamaraming sales for the year or sales for the month. Ikaw pinakamarami. Hindi siya magbibigay ng share niya para sa'yo. Bibigay siya ng bonus, nakalaan naman talaga para sa lahat ng empleyado yun. Pero hindi sobra. Tama, mali? So dito, sa nabasa natin, yung glory ng Panginoon, yung joy ng Panginoon, ibinahagi niya sa atin. Hindi ba nakakakilig yun? Now, ang title ng ating pag-aaralan ngayong gabi is Faithfulness into Action. Sino dito may faith? Sinong faithful? Di ba? There is a huge difference between having faith and being faithful. Hello? Because all of us, lahat tayo mga kapatid ay merong pananampalataya.
Meron tayong faith. Wala po dito sa atin wala po dito sa atin ang pwede magsabi na wala siyang faith kasi tinanggap niya na si Kristo and that is a form of faith. So lahat tayo, pag tinanong ko kayo isa-isa, do you have faith? Sasabihin mo, yes, meron. Tama, mali. Pero, wala dito sa atin ang mangangahas na magsabi that I am so faithful. Because being faithful takes a lot of you. What does it mean to be faithful? No? Yun ang tanong ko ngayong gabi. Being faithful is putting our faith into action. And putting your faith into action is medyo mahirap. Sa iba, sobrang hirap. Tama, mali. Because putting your faith into action, grabe yun. Hindi mo pwedeng sabihin you're putting your faith into action, pero 90% of your life, every day, ay sinful. Amen? So ngayon, mga kapatid, we will break ourselves for us to be whole again. Amen? Sino ditong handa magpabasag sa Panginoon ngayong gabi? Sinong gustong mabuo ng gusto ngayong gabi? Si Lord, pag nagbubuo siya ng isang bagay, hindi niya pwedeng buuin ang isang bagay na buo na. Paano kanya bubuuin kung feeling mo buo ka na? Isang taong feeling niya, kulang siya at feeling niya basag siya. At feeling niya talagang kailangan niya na magbubuo sa kanya, yon ang binubuo ng Panginoon. Hindi mo pwedeng punuin ng isang baso na puno na. Tama? So you need to be empty for us to be full again. Paano mo tuturuan ng isang taong marunong na? So ang kailangan natin tanggalin ngayon is pride. Open our subconscious mind for us to learn tonight. Hallelujah. When we are faithful to God, it means that we trust that He will do because He cares for us. Amen? He will do everything for us because He cares for us. Amen? That is having faith. Having trust to God. Nagtitiwala tayo sa Panginoon dahil alam mo na gagawin niya ang lahat ng bagay para sa ikabubuti mo at para sa kalooban niya para sa iyo. We follow where He leads. Bakit? Kasi may tiwala tayo sa Kanya. Amen? And that is the result of us loving Him in return. Amen. I will give you an example. Pagka ikaw ay, lahat naman siguro tayo dito may nanay, may tatay. Tama? Kanina nag-testimony si Monica. Sabi niya ngayon, nire-restore niya yung relationship niya with her parents. Diba? Gusto niyang ipakita sa kanyang mga magulang na siya ay sweet din kahit papano. No, ayaw niya nung sa kaibigan niya lang siya sweet. Buti na lang talaga nagigising. Nakikinig naman, praise be to God. At sana wag naman sa una lang. So hallelujah. Di ba no? So that is her action because she loves her parents. Amen. Kasi ang maging anak na maibigin or maging anak na Kristiyano, maibigin ka sa kapwa mo pero hindi mo iniibig magulang mo, that is a typical Christian nowadays. Yung ang galing mo magpuri, pero paglabas mo, iba ka. Tama, mali. Di ba? Alam mo, hindi natin pwedeng i-deny yung weakness ng bawat isa because it is very obvious. No? Kaya nga tayong may ganito, para i-correct, para ituwid. At huwag kayong mag-alala, hindi ko po kayo sinesermonan. Lahat po tayo sinesermonan ng Diyos ngayong gabi. Amen? Huwag kayong magalit sa akin, huwag sumamati nyo sa akin dahil ang Panginoon magsasalita ngayong gabi. Pati ako tinuturuan niya, hindi lang kayo. Habang pinag-aaralan ko to, ako mismo yung unang-unang nare-rebuke. Kaya huwag na kayong magalit. So let's proceed mga kapatid. Being faithful to God ay hindi ito yung magaling ka lang magtaas ng kamay, mataas yung boses mo, magaling ka sumayaw. That's not being faithful. Kung babasahin natin yung
verse 14 to 23 ng Matthew 25, that is the parable of the talents, mga kapatid. No? Yung master nagbigay ng talent. Dahil ang isang denary or 6 denaries, no, if I'm not mistaken, is equivalent to 1 day wage. Tama ba? Ng isang labor o ng isang worker. So, it is worth of a year ng wage ng isang empleyado. Okay? So, kung babasahin natin yung verse 14. Sige, basahin natin yung 14 to 23, mga kapatid. Yan, tingnan nyo mga kapatid, no? For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. Okay, tingnan natin mabuti ito ha. To one he gave 5 talents. Alright? To another 2, to each according to his ability, then he went away. Umalis yung master, no? Next, he who had received the 5 talents went at once and traded with them. So nag-invest siya and he made 5 talents more. Tumubo yung kanyang talents. So also, he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and his master's money. Ibinaon. Kasi natatakot siyang baka mawala or baka magastos yung talent, no? So now, after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. So ito na, nag-accounting na. Chinek na nung master kung ano nangyari. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. Di ba ang sarap pakinggan? Kung ikaw yung master, matutuwa ka dito sa servant mo na to. Kasi matalino eh. This master said to him, well done, good and faithful servant. Alam niyo mga kapatid, this phrase na lagi natin sinasabi, well done my good and faithful servant, literally, madalas nating sabihin yan. In the last days, sasabihin ng Panginoon sa atin, well done my good and faithful servant. Paano niya sasabihin sa atin yon kung hindi tayo nagiging faithful sa ibinigay niya sa atin na talent? Hindi porket nandito tayo every Wednesday, Saturday, Sunday, or tuwing meron tayong life group, well done, my good and faithful servant na. Amen? Yung isa, siyempre nagalit yung master kasi, anong ginawa mo? Ibinaon mo. Hindi man lang kumita, pambihira. Kung ano yung nasa iyo, kinuha ng master, ibinigay pa doon sa mas marami. Some of the people, mga kapatid, and some of the Christians, ay ganito. Lahat ng tao, mga kapatid, binigyan ng kanya-kanyang gifts. Amen? Lahat tayo binigyan ng talent ng Panginoon. Lahat tayo binigyan ng kanya-kanyang skills. But the thing is, yung iba sa atin, pinipreserve kuno yung talent. Alam niyo mga kapatid, there's no such thing as coincidence eh. Nakikita niyo ba yung outfit ko ngayon? Nakikita niyo ba to? Yung riding shoes. Kasi matagal lang akong di nagra-rides. So, sinuot ko yung riding shoes ko kasi pag hindi na to sinusuot, bumubuka. Nung last time bumuka to, nag-rides ako, bumuka. Nasa NLEX nakabukang gano'n, no, pumapaypay. So, hinto ako, bili ako ng sa 7-Eleven, Loctite, so nilagyan ko. So, simula nun, ko siya, kahit di ako magra-rides, nasa loob lang ako ng bahay, sinusuot ko siya. Gaganyan-ganyan lang ako. Tapos ganyan. So, ngayon, nagmotor ako. So, sinuot ko. Sabi ko, appropriate naman siguro. Nakamotor naman ako. So, mag-preach ako mamaya. Parang pangit naman ang suot ko. Okay lang, kasi I will give you an example. If Christian is not faithful to God, yung faith mo, mabubulok, masisira, mawawala. Because the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. Pag hindi mo pinapractice yung faith mo bilang isang Kristiyano, magugulat ka isang araw, worldly ka na. Niregaluhan ako ng sapatos ni Daniel. Siyempre, ganda, di ba? Sabi niya, pag hindi ko ginamit yon, masisira. Diba? Yung marami akong sapatos na hindi ko nagagamit, bumuka. May binigay ako na sapatos, hindi ko na nagagamit eh. So, pag
Kung meron dito naka-size ko, sabihan nyo lang ako, bibigyan ko kayong sapatos. So marami tayong pwedeng ibigay. Pero yung faith natin, hindi natin pwedeng ibigay. Kaya kung ayaw nyong mawala ang faith na meron ka ngayon, use it and put it into practice. Tingnan nyo mabuti. Sa Genesis chapter 39 verse 2 to 12, no? Hindi ko nababasahin ang buo ko, kwento ko na lang sa inyo. Si Joseph mismo ay inexemplified yung pagiging faithful. No? Kita mo si Joseph, napunta siya saan? Saan napunta si Joseph? So napunta ng Egypt si Joseph at doon, naging faithful siya kung ano meron siya. Kung ano siya mismo. So ano nangyari? Na-promote. Tama? Sino nag-promote sa kanya? Sinong gumamit sa kanya? Una. Ha? Si Potiphar. Di ba? Tapos, ano nangyari? Nagkaroon ng misunderstanding, nagkaroon ng false accusation sa kanya dahil sobrang gwapo niya. Hindi natin may iwasan talaga yan, mga kapatid. Kung mga ganong itsura talaga, tapos ang talino mo pa, sobrang talented mo pa, talaga naman kahit asawa ng boss mo, maaakit sa'yo eh. Di nagpaakit sa kanya asawa ni Potiphar. Ayaw ni Joseph kasi faithful siya eh. Tama? Alam mo, pag faithful ka, there will be what? Before the promotion, mararamdaman mo muna yung sakit. Kasi the enemy is like a roaring lion, sabi nga, di ba? Looking for someone to devour. The enemy comes only to steal, to kill, and to destroy. So the enemy tries to destroy Joseph. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng false accusation, nakulong siya. Di ba? So, from kulungan, naging kanang kamay ni Farao. Di ba? Kung meron man sa atin dito ngayon, na feeling mo sobrang dark ng sitwasyon mo ngayon, si Joseph, mula sa kulungan, ang bilis ng transformation. Kasi nanatili siyang faithful. Noong napunta ba siya ng kulungan, sinisi niya si Lord, Lord, kasi sana pinatulan ko na lang. Hindi naman masama ang minsan, pwede naman sana yun eh. Di ba? Gaya ng katwiran ng mga Kristiyano nowadays, di ba? Minsan lang naman eh. Tama, mali. Si Joseph ba nagkaroon ng isip na, sige, minsan lang naman, basta wag mong papaalam kay Potiphar, ako ay pumatol sa'yo ano nangyari? Dahil hindi niya pinatulan, siya pa ngayon yung binaliktad. Tayo, mga kapatid, we may suffer for just a small or for just a short time. Pag hindi mo sinunod yung flesh mo, definitely you will suffer. Pastor, paano magsasuffer? Di ba mag-benefit pa nga tayo? Sino dito yung nagpipigil sa sarili? Yung pinipigilan niya yung kanyang sarili, hindi niya sinunod yung kanyang kagustuhan, di ba ang hirap? Ang hirap hindi sundin. Alam mo kung ginawa mo yung trail mo ng Monday, wala sanang guilt feelings. Tama, mali. Yung sumemplang ka, yung naputulan ka, yung nasiraan ka, sasabihin mo, this is just a trial. Inaatake lang ako ng demonyo. Lord, I know that you are with me. Ganun sasabihin mo eh, tama? Kung Monday yon. Pero dahil pinagpalit mo yung gawain ng Panginoon para doon sa gusto mong gawin, ang tumanim sa isip mo at nang nasa puso mo, nire-rebuke ako ni Lord. Tama, mali. There will be a situation in our lives that we may think sinusubukan tayo or nire-rebuke tayo ng Panginoon. It depends upon what you do. Amen? Meron lang talagang mga taong manhid na inisip nila trial lang sa kanila to kasi kinalimutan nila yung ginawa nila kahapon. Let us be faithful till the end. Di ba meron tayo kanta nun? Faithful till the end. Tama? Well, mga kapatid, kung titignan natin, temptations are very common to everyone. Lahat ng temptation, common. Hindi mo pwedeng sabihin, o hindi mo pwedeng isipin na porket tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo, temptation proof. Di ba meron sinasabi ko, temptation proof na talaga tayo. That is if you're going to put your faith into practice and follow the principles of God, you will be temptation proof. Di ba? Pero lahat tayo talaga is prone sa temptation.
Hindi naman masamang magkamali. Pero hanggat maaari, sabi kasi, you will know them by their fruit. May point, yun napanood ko sa Reels eh. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin na spiritual Christian ng isang Kristiyano pag siya ay nagtatangs. Nakita ko nga si Piping nag-comment doon eh. At may point din si Piping doon sa sinabi niya na, di ba, magsalita sa iba-ibang wika, that is heavenly language. Grabe si Pastor Piping, yung sinabi niyang comment on point eh. Hindi siya nasagot nung nag-post eh. Di ba? Kasi sabi niya, ang tongues daw hindi tulad nito. Meron siyang mga pinost na video na parang mga baliw daw. Tama yung sinabi ni Piping. Heavenly language nga naman kasi. Now, aside from speaking in tongues and practicing that, we need also to practice being fruitful. And that is, having the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, self-control. Mga kapatid, if we have this fruit, sa tingin mo ba yung temptation, tatablan ka pa? There will be a temptation, but that is just a temptation. Yung temptation, magiging temptation lang yan pag hindi mo pinatulan. Pero yung temptation, pag pinatulan mo, kasalanan na yon. Tama, mali. So yung faithfulness mo, sablay na naman. Yung faithfulness natin, sablay na ulit. So yung word na faith, hindi nagkakaroon ng fulfillment. Kaya ka nga tinawag na faithful kasi binibigyan mo ng fulfillment ang faith kasi you are putting your faith into action. Pero pag hindi mo ginagawa in action ang faith, it is just a mere faith and just a word. Now, if we are practicing our faith, mga kapatid, alam nyo ba that there will be a confirmation and edification for us if we practice our faith. Some of the Christians, they question God because what? Sa buhay, sabihin nila, Lord, nung tinanggap kita, actually one of the reasons kung bakit kita tinanggap, kasi ang sabi nila, pagka meron kang Jesus, you will be blessed. Diba, some of the doctrine, basta, yun na yun. Meron kasi mga katuruan, no, yung pinanggalingan ni, ang katuruan doon, para patanggapin ng isang tao, alam mo ba na may promise ang Lord that He will give you a prosperous life if you accept Jesus Christ? Kung yun ang titignan mo, tatanggapin mo talaga si Jesus. Tama, mali? Diba, kaya marami nagiging members because of the misleading principle. So, dun lang talaga napupunta. Not being faithful. Ang ginawa mo, tumanggap ka lang ng isang token, tas yung token na yun na yung proof mo, at yun na inaasa mo para mabless ka. So ngayon mga kapatid, if we put our faith into action, number one, ito yung magiging benefit. It leads to a blessed life. If you put our faith into action, it will lead us into a blessed life. No? If we are committed to being faithful to the Lord and living to the center of God's will, if you are living into the center of God's will, that is different from your perspective. I mean, from our perspective as carnal, di ba? Sino dito nakakaalala nung tinuro ni Pastor Nicky nung yung stages ng isang Kristiyano? Yung baby. Pag carnal pa tayo, mga kapatid, ang sa tingin nating will ng Lord sa buhay natin ay kung ano yung happiness mo. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. That is the will of God to your life. Bilib na sana ako sa isang banda eh. Kasi nakikita ko, yung mga tugtog nila, talaga nakaka-encourage sa mga Kristiyano. But when he mentioned yung kaya maraming kabataan ang nagtatago, ang nagsisikret ng kanilang relasyon kasi hindi pinapayagan. So, ang nangyari, dahil hindi pinapayagan, nagsikreto na lang. At dahil nagsikreto, hindi naging maayos ang kanilang relasyon kasi walang nag-lead sa kanila. At sinagot naman yun ng best friend ni Piping. Di ba? May nag-post din. Sinagot yun ng best friend ni Piping. Ano sabi? Ay, hindi naman po eng-eng yung mga pastor na pagbabawalan ka lang pag nakita nilang capable ka naman talagang makipagrelasyon. Tama, mali.
Pag nakita nilang hindi ka pa capable spiritually, financially, and emotionally, bakit nila papayagan? Hindi ba? And that is being selfish. Pag yung sinunod mo lang yung gusto mo, you are not living into the center of God's will into your life. Diba? At sa tingin mo ba, maglilid yun sa blessing? Diba? So pag naging faithful tayo, it will lead us to a blessed life. Proverbs chapter 28 verse 20, ESV. A faithful man will abound with blessings, but whoever hasn't to be rich will not go unpunished. Diba? If we are just going to be faithful at hindi habulin kung ano yung meron ang mundong ito, it will lead us to a blessed life. Alam mo, if you will be faithful, naging faithful muna ang Diyos una eh. Hindi naman ikaw ang una magiging faithful eh. Di ba ang tao mahilig sa insurance at assurance? Tama, mali? O ano bang assurance ko na pagka binigay ko yung buhay ko kay Kristo, ay pagpapalain niya ako at bibigyan niya ako masaganang buhay? If you will think, or if you're thinking na ang masaganang buhay ay nandito lang sa lupa, you are missing the point. Kung ang inaasahan lang natin sa mundong ito ay yung financial breakthrough at financial blessing, tayo yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Di ba? Kung ang inaasahan mo lang, I will follow God kasi I know that He will bless me mightily. Tingnan mo. Alam ng Diyos ang capability ng bawat isa. Hindi niya inaasahan na magiging same result ng pag naging faithful ka, pag naging faithful ako, hindi niya naman inaasahan na same result 'yun. Kung paano siya naging faithful, kung ano yung result ng faithfulness niya at kung ano din yung result nung sa akin. Alam ng Panginoon, naintindihan niya na lahat tayo iba-iba. Siya nga mismo nagsabi. 'Di ba? If we are going to fix our eyes on Jesus, talagang magiging faithful tayo. And it will lead us to a blessed life. A European woman, mga kapatid, nagpunta sa Pilipinas isang beses. At nung nagpunta siya sa Pilipinas, nakita niya yung mga tao nakatira sa ilalim ng tulay. At nung nakita niya yon, nagtaka siya, bakit ang sasaya ng mga tao na nakatira sa ilalim ng tulay kahit hindi, di ba? Hindi masyado maraming pera pero masaya sila. Tapos sabi niya, nagtataka siya, bakit naman doon sa country namin, di ba, Europe is one of the wealthiest country in the world. Tama, mali? So nagtataka siya, bakit ganun? Sa amin, madami naman kaming pera at marami sa amin, marami ding pera, pero hindi ko nakikita sa kanila yung saya na nakita ko doon sa mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. So I went back to the Philippines, ang sabi niya, tinanong niya, yung mga taong ganon, yung taong masasaya, ano bang sikreto nyo? Bakit ang sasaya nyo? Ang sabi nila, kasi we have God. So yun daw yung nag-struck sa kanya. So ang ginawa niya, nag-migrate siya sa Pilipinas para lang matuto at gusto niya magkaroon din ng relationship kay God. Sabi, who says money can't buy happiness? Di ba maraming ganyang memes ngayon? Sino nagsabing hindi mabibili ng pera ang kasiyahan, tapos biglang magta-transition sa material things, di ba? Ito yung kasiyahan ko. That is just a temporary happiness. Pag nagsawa ka doon, di ka na masaya. Di ba? Truly, money can't buy eternal joy. And that is a blessing. If you have joy, you are blessed. Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Amen. Bind them around your neck. Yung steadfast love and faithfulness, itali nyo sa inyong liig. Huwag nyo aalisin sa buhay niyan. Write them on the tablet of your heart. Alam naman na siguro natin kung ano ibig sabihin ng heart biblically. At saka scientifically. No? So you will find favor and good success in the sight of God and man. Wait. Nakita nyo ba yun? Wait a minute. Ano sabi?
So you will find favor and good success in the sight of God and man. Favor and good success in this world is wealth. Material things. Happiness. But favor and good success in the sight of God is having a consistent relationship with the Lord and being faithful to God. That is being successful Christian. Nakita nyo sa paningin ng Diyos, hindi sa paningin ng mundo. Dahil sa paningin ng mundo, if you are so faithful to God, pag sinabi mong faithful ka sa Panginoon, mga kapatid, pagka meron nagyaya sa'yo, na kaibigan mo sa mundo, tara, gimmick tayo, minsan lang naman, ito naman, napaka-weird mo naman. Actually, you will really find it weird. Kahit hindi ka Christian, kahit hindi Kristiyano yung gawain, pag hindi mo ginagawa, at hindi familiar sa yung isang bagay, weird yun. Kasi that is their culture and not your culture. And the culture of God is this, being faithful in the works of the Lord. So kung ang culture natin ay ganun, so dapat makita tayo ng tao na ganun. Makita tayo ng mundong ganun. Dahil yun ang culture natin. Tama, mali? Paano tayo ma-identified as a Christian? So mamaya makikita natin. Pangalawa, being faithful, no? Putting our faith into action leads to eternal reward. Amen? So the Lord promises eternal rewards to us. Tama ba? Tama? The Lord promises eternal rewards to those who faithfully serve Christ. Even unto death. Tingnan natin yung verse. Revelation chapter 2 verse 10, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison. Handa na ba dito? Handa na ba dito ang lahat na or yung iba na makulong? Hindi, pastor. That you may be tested. Ay, tested, grabe. And for 10 days you will have tribulation. Grabe yun, ah. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Sino dito gusto ng crown of life? Woo! Ang lakas ng amen. Praise the Lord. I hope lahat tayo will be faithful unto death. Madaling sabihing amen. Pero ang hirap maging faithful hanggang mamatay, Rostar. Di ba? Ano ang misconception or ang prinsipyo ng mundo, no? Tao lang tayo, nakatapak pa tayo sa lupa. Yes. We can still commit sin. We may still fall into sin. Diba? Pwede pa rin tayong matempt, but this is our training ground. This world is our training ground. Pag lagi tayong bumabagsak sa training, paano tayo ma-assign? Paano tayo makakapasa? Amen? Hanggang dulo ba training? Hello? So, ibig sabihin mga kapatid, dapat meron tayong promotion. Kung dati, lagi ka natatempt sa ganitong sitwasyon, dapat next month or bukas, hindi na. Mas malaki na yung temptation sa'yo. Buong mundo na i-offer sa'yo, parang si Jesus Christ, di ba? Buong sanlibutan ng in-offer sa Kanya. Pero anong ginawa ni Jesus? He remained faithful. Di ba? What can profit a man if he gains the whole world but he loses his only soul? I remember, alam niyo yung animated example
ng isang Kristiyano na nauuhaw. Di ba? So may nakita siya, kumukuti-kuti tap, may nakalagay, water here. Pinipigilan siya ng kamay ng Diyos. No, not there, not there. Hindi, nakikita ko eh. Merong umiilaw, may mga may nakalagay na signage, water. Di ba? Sino dito nakakita nun, nung nung animated example? Pinipigilan siya, ayaw siya, pero ang ginagawa niya, pinipilit niya. So pumunta siya doon, pagbukas niya ng gripo, isang patak lang. Pero okay naman siya. Di ba? Naibsan yung uhaw niya for a moment. Tapos pinakita doon sa animation, yung na-miss niya is living and flowing water. Rivers of water. Hindi nauubos. Di ba? Doon siya gustong dalhin ng Panginoon. Doon tayo gustong dalhin ng Panginoon. Pero hindi tayo nagiging faithful. Ang gusto ng Panginoon sa atin is eternal reward, not just temporary. If you will think, if you are thinking, mga kapatid, kung iniisip natin ngayon na ang reward ng isang Kristiyano is material things, nagkakamali po tayo. Di ba madalas, some of the Christians, mga kapatid, hindi naman po masamang mag-appreciate. No? But if you will define the reward of the Lord is this. Oh Lord, thank you for your reward. Bawa, nakabili ka ng ganito. Lord, thank you. Reward. Thank you sa reward. No. Hindi pa yun ang reward ng Panginoon. Praise God kung binigyan tayo ng Diyos ng ganon, ng mga bagay na ganito at ng mga bagay na ganon. Diba? Pero huwag tayong matuwa doon. Matuwa tayo pag nakalista na ang pangalan natin sa aklat ng buhay dahil yon ang totoong reward. Putting our faith into action leads to eternal life. Number 3, putting our faith into action leads to promotion into the kingdom of God. If we are faithful to Christ, our levels of responsibility will increase in the kingdom of God. Luke chapter 16, verse 10 to 12. One who is faithful in very little is also faithful in much. Sabi ko nga kanina, kung hindi mo ma-appreciate yung mga maliliit na bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon, paano mo ma-appreciate yung mas malaking bagay? Kaya hindi nabe-bless ang ibang Kristiyano kasi reklamo ng reklamo. Binibigyan ng provision ng Panginoon, reklamo, sasabihin nila, oh wow, okay, fine. Hinahayaan lang dumaan. No, lumipas ang araw, lumipas ang panahon, hindi nila na-appreciate yung blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. 'Di ba? I will give you $10 million. Are you gonna take it? 10 million pesos para realidad. Kasi pag $10 million, sipin nyo, sobrang laki na nun. O sige, bibigyan ko na lang kayo ng, magkano ba meron ako ngayon? Magkano pera mo? Daniel, baka pwede makahiram kahit 1 million. Bibigyan kayo ni Daniel ng 1 million. Ha? Si Kong nga nagpagbibigay ng 1 million pagka nagawa nila yung challenge, magpapayat Sinong panalo 1 million, bibigyan kita ngayon. Tatanggapin mo, hindi? Hello? Ayaw maniwala kasi wala akong 1 million. Sige, kung ano meron ako. 1,000, bibigyan kita. Ngayon. Kahit wala kang gawin. Kukunin mo, hindi? Kunin. Praise the Lord, grabe. Pero may in one condition, wala kang gagawin, bibigay ko sa'yo 1,000 pesos, pero pag kinuha mo, bukas di ka na magigising. Kukunin mo, hindi? So, ang pinaka-importante, mga kapatid, is life. Hindi mo iisipin yung kayamanan, ay wag na. 10 million? Wag na. Tapos di ako magigising bukas? Wag na. Gusto mo? 10 million? At least may enjoy mo for a day. Di ba? Makakaligo ka ng sa hotel, di ba? Pwede ka magpa-body scrub. 3 pa, magpa-body scrub sa'yo, lilinisan ka ng gusto. As in yung paglabas mo ng bathroom,
Michael Jackson na kulay mo. Mga kapatid, sabi, and one who is dishonest in very little is also dishonest in much. Hindi lang po sa tithes and offering yan ina-apply. If then you have not been faithful in the righteousness or in the unrighteous wealth, who will entrust you the true riches? Hindi tayo faithful sa mga sa mga bagay na meron tayo Ito nga sabi, ang lagi ko, sino ba yung kausap ko nun? Yung kasama ko pumunta ng MOA. Nakalimutan ko si Kian. Ayan, si Kian. So pumunta kami ng MOA dahil meron akong transaction. Sabi ko sa kanya, Pastor, sabi niya kasi, Coach, bakit ganito, ganyan, dami niyang tanong. So sabi ko, if you are faithful in little things, God will entrust you with much. Kasi gusto ko talaga magkaroon ng ganito, Coach Maging faithful ka kung ano meron ka ngayon. God will give you much. Alam niyo mga kapatid, nung ako'y bata pa, nung maliit pa ako, hanggang ngayon, si Papa, pag nagpapahugas ng kotse yan, lagi ko hinuhugasan yan. Talagang, hinuhugasan ko yan, pati makina, nilalagyan ko ng tubig. Hinuhugasan ko yung sasakyan. Kasi mahilig ako sa kotse, pangarap ko, gusto ko magkaroon ng sasakyan din, paglaki ko. Praise be to God, hindi naman ako lumaki, pero nagkaroon naman ako ng sasakyan. Diba? Talagang faithful ako, talagang hinuhugasan ko yan. Biro mo, sasakyan niya, ako lagi nahugugas. Nasanay siya Nasanay siya magpahugas sa akin kaya hanggang ngayon, hindi niya hinuhugasan yung sasakyan niya. Hinuhugasan mo na pa? Di pa rin. So, hanggang sa isang araw, blines ako ng Lord sa kotse na luma, tinirik pa kami ni Kuya Pao, pinaka nakakahiyang itirek, mawalan ka ng gas. Talaga naman, nakakahiya yun. Pero praise be to God, mga kapatid, kahit ganun yun, lagi ko nililinis yun. Naging faithful ako sa maliit. Di ba? Maging faithful tayo sa maliit, bibigyan tayo ng mas malaki. Pero pag yung maliit, pinapabayaan mo lang, bahala ka dyan, maarawan, maano. Di ba? Sasabihin natin, material things lang yan. Hayaan mo, material things lang yan. Alam mo ba na ang Diyos tumitingin din sa ganon? Pag nagiging faithful ka, nakikita ng Lord yung effort mo, God will bless you much. And if you have not been faithful, sabi, in that which is another's, who will give you that which is your own? Hindi ka faithful dun sa pag-aari ng iba. Pati sa'yo. Di ba? Hallelujah. Paano tayo mapopromote ng mas malaking bagay kung hindi natin kaya maging faithful sa maliit? Di ba? So then again, putting our faith into action will lead us to promotion. Amen? Hallelujah. So, number 4, last 2, mga kapatid. We exemplify the character of God. No? Faithfulness is the result of the work of the Holy Spirit in Christian's life. Being faithful confirms we are true believers. Amen po ba? If we are being faithful to God, it will confirm that we are true believers. Amen? Actually, wala na masyadong explanation dito. Because that's it. We will exemplify the character of God. Si Joseph exemplified being faithful to God. So pag tayo naging faithful sa Panginoon, we can exemplify, mga kapatid, we will be a living example to others. The character of God. Kaya nga lagi sinasabi pagka nagkakamali ang Kristiyano, Kristiyano ka ba? Christian ka pa naman. Di ba nakakahiyang marinig yun? So hallelujah. Last but not the least, mga kapatid, if we put our faith into action, it confirms we are true believers. No? Faithfulness is the result of the work of the Holy Spirit in Christians' lives. Galatians chapter 5 verse 22 to 23, mga kapatid, but the fruit of the Spirit is love. Ito na yung sinasabi ko kanina. And this will be our conclusion for tonight. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Pwede ka bang akusahan ng kahit sino sa pagiging faithful mo, sa pagiging gentle mo, sa pagkakaroon ng self-control?
Sa pagiging mabuti, pwede ka bang akusahan ng kahit sino? Hindi. Hallelujah. Mga kapatid, we need to put our faith into action. There will be a result. Amen po ba? Sino po dito yung gusto talaga na gawin ang kanilang faithfulness? I mean, maging faithful sa Panginoon. I-practice natin. Ang sabi, practice makes permanent. If you are doing things every day or consistently, your subconscious mind, di ba? Yung sinasabi, your heart, doon sa subconscious mind mo, magiging permanent na yon. Tama, mali? Hindi man maging perfect, but at least permanent. Ang tagal ko na nagda-drums, pero minsan nagkakamali. Kahit sinong professional na musikero, nagkakamali pa rin minsan. But the thing is, hindi mo na maaalis sa kanya yung pagiging musikero. Permanente na yon kasi pre-practice na yon. Ang isang Kristiyano, pag hindi pinapractice ang kanyang pagiging Kristiyano, ang pagiging faithful sa Panginoon, ending worldly. Amen? Sino po dito ang gustong magkaroon ng eternal life? So let us be faithful till the end. Hallelujah. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo manalangin? Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for your words today. Tonight. Nawa, O Diyos, sa aming napakinggan at napag-usapan ngayong gabi, nawa ito'y tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin ito sa aming mga buhay. Gaya ng aming laging pinananalangin na nawa ang lahat ng aming mga narinig ay magawa namin sa aming mga pamumuhay. So be it, Lord. Help us. Guide us with your Holy Spirit. We want to have the fruit of the Holy Spirit, Lord. We are asking for it in the name of Jesus. Lord, I declare victory in the life of each and every one of here tonight. In the name of Jesus. And everybody say, Amen.